tayo ng Ama. Isinugo ang anak niya bilang manubos sa sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Hunyo at kasabay po ng pagdiriwang natin ng banal na misa ngayon, tayo din ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung may isang bagay man na tila makikita natin, pinahahalagahan natin sa pagdiriwang natin para sa araw na ito, ay ang pagdiriwang natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tinatawag pa nga itong kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa Ingles, tinatawag natin siyang Sacred Heart of Jesus. Pero ano nga ba ang meron sa puso? Kapag tinanong ko po ba kayo sa mga oras na ito, sino po ba sa inyo ang may puso? Lahat naman siguro kayo magtataas ng kamay. Tama po ba? Ay, may puso ho ba kayo? Parang nagdalawang isip pa kung may puso o wala. Pero sino sa inyo, meron nga kayong puso, pero sino po sa inyo ang tumitibok ang puso? Lahat, marahil. Dahil kapag hindi ka tumibok ang puso mo, anong meron? Tingnan po ninyo. Kapag hindi tumibok ang puso, ibig sabihin, wala kang buhay. Dahil ang puso ang nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, hindi lang tingnan ang puso natin, kundi tingnan din natin ang puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus na tumitibok, ang puso ni Jesus na nag-aalab, ang puso ni Jesus na nagniningas. Nag-aalab, nagniningas, dahil ito ay nagbibigay buhay. Kaya nga mga kapatid, ang puso natin
Lahat naman tayo merong puso. Lahat naman tayo marahil sa loob ng simbahan na ito, tumitibok ang puso. Pero nawa ang puso natin hindi lamang tumitibok, kundi ang puso natin maging puso ni Jesus. At ano ang puso ni Jesus? Kamahal-mahal at kabanal-banal. At kapag ito'y kabanal-banal, nangangahulugan mga kapatid, na ito ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sinasabi nila, kung ano ang laman ng puso, yan ang ating tunay na pagkatao. Kung ano ang laman ng puso, yaan ang tunay nating pagkatao. Kaya magandang tingnan sa mga oras na ito, mga kapatid. Ano ba ang laman ng puso natin? Kung ang puso natin puno ng sama ng loob, madalas ang buhay natin puno din ng sama ng loob. Tama po ba? May mga pagkakataon na ang puso natin puno ng sama ng loob. Bakit? Walang kakayanang magpatawad. Walang kakayanang humingi ng tawad. At yun ay nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Because most of the time, my dear brothers and sisters, what's in our heart reflects who we are and what we do in life. Kung ano ang laman ng puso, sumasalamin kung sino tayo at anong klaseng pag-uugali minsan meron tayo. Kaya nga mga kapatid, ang puso natin, wag lang tumibok, kundi ang puso natin, maging puso ni Jesus na nag-aalab, nagniningas, at nagbibigay buhay. At kung yan ay nag-aalab at nagniningas, ang buhay natin ay buhay na kagaya ng kay Jesus. At yun minsan ang kulang sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Bakit? Baka kasi nagko-concentrate tayo sa pagtibok lamang ng puso. Baka nagko-concentrate lang tayo na mabuhay sa mundong ito, pero hindi magbigay buhay sa iba. Tandaan natin mga kapatid, ang puso ni Jesus nag-aalab, nagniningas upang magbigay buhay sa atin. Kaya nga, kung ang puso natin ay kagaya ng puso ni Jesus, dapat ang buhay natin nagbibigay buhay sa iba. Kaya nga, tingnan po natin siguro sa araw na ito, yung buhay ko ba, yung puso ko ba, nagbibigay buhay sa aking kapwa? O kapag nakikita ako ng kapwa ko, ang nakikita niya, hindi nagniningas na puso. O baka kaya pag nakita ko ng kapwa ko, ang mainit hindi ang puso, mainit ang ulo. Pero mga kapatid, ang pagdiriwang ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, pagpapaalala sa atin na ang puso natin pwedeng maging banal dahil ang sinusunod natin walang iba kundi si Jesus. Pangalawa, mga kapatid, ang puso ay hindi lamang tumitibok at nagbibigay buhay. Tandaan din natin na ang puso ay simbolo ng ano? Pag-ibig. Kaya nga, di ba minsan, kapag ipinagdiriwang natin yung Valentine's Day, lahat na lamang puso. Tsokolate, puso, no? Ano pa ba? No? Kahit yung mga action natin ngayon, puso, no? Lahat puso. Bakit? Dahil para sa atin ang simbolo ng puso, pag-ibig at pagmamahal. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, ipinaramdam, ipinakita, at ipinamala sa atin
ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay hindi lamang basta pagpupuso, kundi ano ang tunay na simbolo ng pag-ibig? Ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay. Kagaya ng pag-aalay ng buhay ni Jesus. Kaya nga, ang pinaka-perpektong simbolo ng pagmamahal ay hindi puso, kundi ang perpektong simbolo ng pagmahal ay krus. Dahil sa pagmamahal, hindi ka lamang nagpapatwitams. Sa pagmamahal, nag-aalay ka ng buhay. Sa tunay na pagmamahal, nagsasakripisyo ka ng iyong buong sarili, kagaya ng ginawa ni Jesus. Meron po bang mga mag-asawa dito? Nasaan ang mga mag-asawa? Siguraduhin nyo lang pong asawa ninyo ang katabi ninyo. Sabi ho nila, ang mga mag-asawa daw po, nagsasabihan niya ng I love you. Tama po ba? Sabi ni Sir, hindi daw. No? Ayaw magsabihan ng I love you. No? Pero di ba ho, nagsasabihan tayo ng mahal kita. I love you. Sa umaga, I love you. No? Minsan niya, kahit sa umaga, dati, may nakausap po ako. No? Bagong kasal. Sabi niya, Father, sa umaga po, talagang maganda ang gising ko. At lagi kong tinatanong sa asawa ko, good morning, no? I love you, no? Buti nagising ka. No? Pero sabi niya, Father, may mga pagkakataon kapag nahihirapan kami, ang ganito na yung sinasabi ko sa asawa ko. Father, no? Hello, good morning. No? Bakit nagising ka pa? At nagsasabihan ng I love you. Pero ang pagmamahal ay hindi lamang sa pananalita. Pakitandaan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal na ginawa ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya sa susunod na sinabihan ka ng I love you, tanungin mo yung taong nagsabi ng I love you, handa ka bang mamatay para sa akin? At kapag sinabi niyang mauna ka, magtaka ka. Ano? Dahil ang pagmamahal ay pag-aalay ng buhay. Ang tunay na pagmamahal ay pagmamahal na ginawa ni Jesus. Saan? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpuso, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay sa krus. Kaya nga, ang puso pwede ding maging krus. Dahil oras na hindi na tayo magpasa ng krus, para na din nating sinabing ayaw nating magmahal at umibig. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin para sa gabing ito, para sa kapistahan ng kamahal-mahalan at kabanal-banalang puso ni Jesus, tingnan natin ang ating puso. Huwag lamang itong tumibok, kundi ang puso natin maging puso ni Jesus na nagbibigay buhay, at sa pagbibigay ng buhay, tunay tayong umiibig at nagmamahal. Mga kapatid, ang puso hindi lamang basta tumitibok. Bagkus ang puso, kagaya ng puso ni Jesus, nagbibigay buhay at tunay na nagmamahal. Amen.